Sa Quezon City, pinabagsak ng hangin ang isang puno at bahagi ng isang billboard. Dalawa ang sugatan dahil dyan. At nakatutok si Chino Gaston. Umaga kanina nang maramdaman ang malalakas na hangin at ulan sa Quezon City. May ilang sumilong sa isang simbahan pero pinasok pa rin doon ng tubig. Sa Katipunan Avenue may bumagsak pang bahagi ng electronic billboard matapos tangayin ng malakas na hangin. Nasira tuloy ang likurang bumper ng nabagsakan nitong sasakyan. May nagkalat pang yero sa kalsada. Tinamaan yan ang isang motorcycle taxi rider at kanyang pasahero. Agad silang nilapatan ng Pangunang Lunas at dinala sa ospital. Bagaman ayaw magbigay ng pahayag sa media, nangako ang building management kung saan nakakabit ang billboard na tutulong sa pagpapagamot ng mga biktima. Biglang may bigat dito diretso. Bukod sa mga nasugatang individual, may nasira ring solar panel na nakakabit sa Katipunan flyover matapos tamaan ng nahulog na mga yero. Isinara muna ng QCPD Traffic Division ang southbound lane ng Katipunan Service Road maging ang Esteban Abada na lagusan mula Xavierville Avenue para maiwasan na ang iba pang aksidente. Nirecommend po natin ng closure kasi sa preventive measure po natin, just in case may bumagsak at least wala tayong matatamaan na tao or sasakyan. Temporary lang po to until such time na ma-ensure natin na safe na po itong lugar. Isang malaking puno naman ng kaimito ang bumagsak sa K1st Street sa Barangay Kamuning sa kasagsagan ng malakas na ulan kagabi. May nadaganan niyang poste ng kuryente at telco kaya nawala ng kuryente sa lugar. Inabot ng kalahating araw ang pag-chainsaw at pagtanggal ng nabuwal na puno na hinarangan din ang buong kalsada. Ayon sa Quezon City Government, umabot sa higit 8,000 pamilya na nakatira malapit sa mga sapa at ilog ang pinalikas sa mga evacuation center ng lungsod. Pinauwi din sila kalaunan matapos humupa ang baha. Umabot po kami ng 616 combined of 2 evacuation centers, which is the Dalupan Elementary School na meron pong 99 na evacuees, samantalang dito po sa San Francisco Elementary School ay meron pong 517 evacuees po. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston, nakatutok, 24 oras. At kaugnay ng bumagsak na LED billboard, humingi na ng paumanhin ang kumpanyang nagmamay-ari niyan. Nakipag-ugnayan na sila sa tinamaang motorista para mabigyan ng tulong medikal at iba pang pag-alalay. Sasagutin nila yan, gayon din ang danyo sa sasakyan. Isolated umano ito pero sinuspindi na rin ang operasyon ng LED billboard habang iniimbestigahan ang nangyari.